So ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa Parents Welfare Act Bill, no? Responsibilidad o obligasyon. Okay. So, ang Parents Welfare Act Bill is a bill to strengthen the filial responsibility, no? Author dito ni Senator Ping Lacson. So ano nga ba ito? Ito ay panukalang batas ni Senator Ping Lacson at ang layunin niya ay palakasin ng filial responsibility o pananagutan ng mga anak sa kanilang magulang. Nako, syempre, no? Ang naisip ko agad na sitwasyon diyan ay si Carlos Yulo, di ba? Ayan. Kapag matanda, may sakit o hindi na makakatrabaho ang magulang, required ang suporta mula sa anak. Maaring magsampa ng kaso ang magulang kung sila'y pinabayaan. Tapos libre ang abogado sa Public Attorney's Office para sa mga magulang na nasasampahan yung kanilang anak at wala itong bayad sa korte, no? So paano ito ipapatupad, no? Paano ipapatupad ang suporta para sa magulang? Maghahain ng petition for support. Kung hindi sinusuportahan ng anak, pwedeng magsampa ng petition ng magulang sa korte. Dumaan sa conciliation bago didinig sa kaso. No? May proseso ng conciliation o pagkakasundo muna. Tapos maglalabas ng support order ang korte kapag hindi nagkaayos. Maglalabas ang korte, no, ng kanilang utos para sa anak. No? At ano yung mandato at parusa dito? Ito naman, parusa talaga. Hindi pagsuporta ng consecutive months sa kulong talaga, 1 to 6 months, o multa na 100,000 at tahasang pag-abandona, kulong 6 to 10 na taon plus 300,000 na multa. No? Ang support duty dito required suportahan ang magulang na nangangailangan, aged, sick, and incapacitated. So yan yun, no? Ano pa ang nasa batas? Magkakaroon ng old age home sa bawat probinsya at lungsod. Actually ito, I agree with this one. Ano? Dapat meron talagang ganyan, old age homes. Kung wala ng anak, maaaring managot ang apo, kapatid at kamag-anak. Talaga lang, di ba? Talagang ipinasa sa mga kamag-anak yung responsibilidad. No? Government-funded care para sa matatandang wala nang masasandalan. Agree ako dyan, ano? Pero whether may masasandalan sila o hindi, dapat ay mayroon talagang basic na requirement na ipapatupad yung gobyerno, napupunduhan ng gobyerno, di ba? Responsibilidad daw ito at hindi optional. Moral at legal na tungkulin nating mga anak. Okay. Linawin natin. Okay. So ito naman po ang aking kaisipan dyan, ano? At kung mamarapatin nyo lang naman po, no? Para sa akin talaga ang dahilan kung bakit di nagagampanan ng financial na tungkulin ng mga tao, no, sa mga magulang o kahit sa mga anak ay dahil sa kahirapan, hindi dahil sa ayaw tumulong, di ba? So, bakit pa tayo magpe-penalize kung ang kalaban natin ay kahirapan, di ba? So, para kanino ba itong batas na ito, no? Remember kanina, if I may just show you, ano, doon sa survey natin kanina, no, ang lumabas, no, na do your parents live with you, kasi makukuha natin dito, no, na kaaway ba natin yung mga magulang natin o hindi, kasi feeling ko yung mga medyo may issues sa pamilya ang pinapatunguhan ng ano na to, no, ng batas na ito. At kung makikita natin, ayan, no, 5% lang yung World War III sa kanilang mga magulang, ano. At kung titignan mo ay majority, actually man majority, pero marami, yung 43% ang gumagastos para sa mga magulang nila, no. 13% kanya-kanya ng gastos, 19% bumibisita lang sila sa bahay, 19% yes, sila yung mas gumagastos sa bahay. So kung titingnan natin dito, kanino ginagawa yung batas? Parang yung para sa 5% lang yung may mga problema. The likes of, you know, yung ating public na, ano, di ba, na issue before na yan na pinagpiestahan ay yung case in point, kay Carly Sipo, with all due respect. Pero para sa akin, dapat kasi ang batas ay para sa karamihan hindi siya para sa iilan lamang, ano. So yan po yung aking ano diyan, yan po ang aking kaisipan diyan, ano.
Para kanino dapat ang batas? Ito dapat ay para sa mga nakararami, 'di ba? Eh kung 5% lang yung may problema nito, 'di ba? Mas maraming batas na mas magandang gawin, no? So, sa akin talaga, ang i-address, kahirapan. Dahil kung hindi tayo mahirap, 'di ba, mas luluwag yung yung pagtulong natin whether sa anak man 'yan pababa or sa mga magulang. Nakita niyo dun sa survey natin kanina, kanya-kanya kami ng gastos o sila yung gumagastos sa sarili nila or ako yung gumagastos sa kanila, no? Meron ng ganung interaction 5% lang yung may World War III na pag-aabandona, mga ganyan, no? So, yung kaso ni Carlos Yulo, as I mentioned a while ago, is for me more an exception, no, rather than the rule. At para sa akin, rather than paru-parusa yung pag-usapan natin, no, ay dapat rewards. So para sa akin, Senator Ping, sana makinig ka naman po, no? Ay, total ito naman po ay panukala pa lang, no? Ako po ay nagbibigay lang naman ng mga suggestions. Bilang po ako po ay social development worker by profession at ako po ay 25 taon nang nagtatrabaho sa sektor na ito. Para sa akin po, Senator Ping, ang mas maganda po ay magbigay tayo ng universal pension para sa mga seniors natin. Unahin yung mga low-income seniors natin as we move along, tapos universal para sa lahat, no? At ang suggestion ko po ay bigay natin sa kanila equivalent to the minimum wage. Kasi alam nyo po, yung ating minimum na pension ngayon para sa mga low-income seniors natin ay 1,000 pesos lang per month. Pahirapan pa pong kunin yan. Para sa akin, yan po yung mas tamang gawin kaysa sa magparusahan tayo at magkasuhan tayo, di ba? Paigtingin po natin yung universal healthcare natin, libreng gamot at hospital bills, sakaling hospital ng mga magulang. Kasi sa totoo lang po, Senator Ping, ito ang pinakamalaking gastos ng mga seniors at nagpapahirap sa mga pamilyang Pilipino kapag nangyari na, kasi ubos ang magiging savings ng mga pamilya dito. Kaya utang na loob, sana po ay suportahan ninyo yung paglalagay ng mas maraming budget sa PhilHealth. Pera po namin yun yung ginagastos lang dyan. Nasaan naman po yung counterpart ng gobyerno, no? Para po kasi ang nangyayari ay ipinapasa sa pamilyang Pilipino ang pasanin, sandamakmak na nga po yung tax na binabayaran namin, lalo na sa VAT na yan, di ba? Dapat naman po ay pagtuunan ng gobyerno yung role niya. Okay? Rather than penalize, magsampa-sampa tayo, napaka old school, no? Paru-parusa. Para sa akin, ang mas nag-work po talaga ay reward system. Yung gagastusin ng anak, no, para sa magulang, kung siya man ay, lalong-lalo na kung siya ay minimum wage earner, na yan ang karamihan na sitwasyon, gawing tax deduction pa, di ba? So kasi kung minimum wage earner sila, wala na yan, no? Doon sa mga middle class, actually sila yung mahahappy nito, no? Kapag sila po ay mayroong tinutustusan ng mga magulang nila, ay yung pong gagastusin nila doon, gawin niyo pong tax deduction. Di ba? Mas maganda 'yon, Senator, no? Kasi po para sa akin, hindi dapat ipinapasa ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa mga tao o sa pamilyang Pilipino. Kasi po, ang laki-laki na po ng ating tax burden sa bawat pamilyang Pilipino at kailangan po ay maganda ang ibinibigay natin na serbisyo sa mga tao rather than ipinapasa natin ang responsibilidad sa mga tao, no? Para sa akin po, no, sinulat ko na ito noon pa. Ano ba yung responsibilidad ng anak sa mga magulang, Unang responsibilidad kasi ng anak ay ang sarili nila. Kailangan nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa, no? At ang kanilang mga responsibilidad ay buhayin ng kanilang pamilya, ganyan, no? Kasama na yung mga magulang doon. Sino ba naman ng may ayaw na gawin yon, di ba? Pero kailangan po talaga na i-prioritize yung sarili for self-preservation. Kasi ako naniniwala na kapag hindi mo tinulungan yung sarili mo, mas hindi ka makakatulong sa ibang tao, mapamagulang mo man yan o mga anak mo. Kailangan sarili muna, no? Kung meron po tayong sinasabing live within your means, meron din pong give within your means, di ba? Uulitin ko lang po,
Ang pagbibigay sa atin ay function siya ng mayroon tayong ibibigay. Unfortunately po, sa pamilyang Pilipino, kulang na kulang ang ating kinikita dahil ang taas-taas ng mga gastusin, mataas pa ang tax, no? So, yon. Sign din para sa akin, no, na successful ka sa iyong parenting. Kung ikaw bilang magulang ay kaya mong tumayo sa sarili mong paa, no? At kaya mong panindigan, no? Yung kaya mong mabuhay on your own. Unfortunately, hindi pa tayo diyan. Pero dapat bang ipasa ito at dapat pinaparusahan ng mga anak dahil dito? Para sa akin, hindi eh. Mas nagke-create tayo ng kultura ng pag-aaway kaysa sa kultura ng payapa at reconciliation. Di ba? Dapat hindi tayo maging pabigat sa mga magulang natin. Yun yung unang-una dapat sa mga anak. Dapat hindi tayo pabigat sa mga magulang natin. We should be self-reliant, hindi na umaasa sa mga basic needs and long-term plans natin. Being successful in the eyes of our parents is just a plus, no? Dapat ang unang-una natin talaga ay kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Leave their retirement nest alone, no? Kapag kayo ay mga anak, no? Wag makakarinig kayo sa akin, 'di ba? Dapat talaga hindi niyo na iniistorbo ang mga magulang niyo. Pag kayo nagkasakit, take care of yourselves, ha? Magbayad tayo sa PhilHealth. Magkaroon dapat kayo ng medical insurance and emergency savings because being responsible in your own purse, no? Sa sarili mong buhay is already in itself a gift to your parents, no? Yon. Magbigay din ng ambag sa pamilya kapag kayo po ay nakikitira pa, adult na kayo, 35 na kayo, nasa pamilya pa kayo, nasa mga magulang pa kayo, magbigay kayo ng renta sa mga magulang nyo, no? Mag-share kayo sa bayad ng utilities at pagkain, no? Lalo na kung hindi pa kayo nakabukod. Huwag po kayong maging free rider, no? Kung, yun, sabi ko kanina, kung may live within your means, meron ding give within your means, no? Hindi mo responsibilidad ang mga magulang mo. Para sa akin, Of course, mahal natin sila. Hindi yun mawawala, no? But to oblige us to be responsible of them, where the state should also be putting in more social safety nets for them, ay beyond us, no? Kung sila ay able-bodied pa, hindi mo sila responsibilidad. Kaya kailangan pong magsubi para sa iyong pagtanda mismo. You have to prepare for your own retirement. And kapag wag niyong sasarilihin yung responsibilidad sa pagtulong sa inyong mga magulang. Paghati-hatian niyo yang na magkapatid. And quote-unquote, bayaran ang pagpapaaral nila sa inyo. Kasi nga, although libre naman ang ating state universities and colleges ngayon, no? Kapag ikaw, nagpumilit ka na pumunta sa private school, yung tuition mo sa private school na yan, bayaran mo sa mga magulang mo. Kasi libre na sa SUC at okay naman ang mga state universities and colleges natin, no? Ihanda natin ang sarili natin sa pagtanda, no? Hindi natin kontrolado kung tutulungan tayo ng anak natin, pero kaya nating ihanda ang sarili natin. At maraming Pilipino ang hindi handa sa retirement. Pero hindi ibig sabihin wala na tayong magagawa. Kasi ang tunay na retirement plan, may ipon, may passive income, at may support system. Kaya aralin po natin at suportahan ang SSS Pag-ibig Savings PhilHealth dahil ito po ang ating mga basic social safety nets. Dapat ito pa ay i-improve ng gobyerno. Hanggang sa, alam nyo, nandito ako sa ngayon, sa Espanya. Universal healthcare talaga. Sabi ko nga sa mga staff ko dahil nandito na ako, ay ipapa-cancel ko na yung aking private insurance doon sa Pilipinas kasi universal healthcare coverage na ako dito, di ba? At kahit anong sakit, hindi yung hanggang dito lang may limit-limit. Yan yung goal natin. Kaya, both yan. Tulungan natin ang gobyerno natin, bayaran natin yung tama ang SSS Pag-ibig at PhilHealth, tapos ang gobyerno naman dapat gawin niya yung kanyang responsibilidad. Hindi na dapat maulit yung zero budget sa PhilHealth na yan, di ba? So, yon. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.